Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Wow! Almost 93,000 subscribers na po tayo ha. At yan po ay utang na loob ko sa inyo, the road to 100,000 subscribers. Para po yan sa ating pagiging certified YouTuber. At ang sana po ay nami-maintain natin ang 100,000 viewers, no. Pero hindi pa tayo maabot sa ganyan. Later siguro kapag nagpatuloy po ang consistency sa advocacy ni Ka Eric ay maaabot din siguro natin yung mga ganyang antas ng mga viewers, no. Kasi po serious political commentary po ang content natin at iilan lang po ang nakaka-appreciate ng ganitong talakayan. Kaya naman hindi siya gaanong nakakakuha ng views dahil seryoso po ang mga nilalaman nito. Alam naman natin po, sa social media, mas patok po yung mga pasexy, yung mga kwela at mga kwentong katatawanan at mga magagaan lang na mga kwento. Hindi po linya ni Ka Eric yun eh. Kaya po nakalinya tayo sa seryoso na political commentaries. Okay lang po yun. Ang mahalaga, may nanonood, nagpapatuloy po ang ating advocacy. Ayun. Mayroon din po kaming plataforma ni Ma'am Lorraine Maribadoy, si Doc Lorraine. Kasama ko po siya sa Bigwas ng Agila. Mayroon po kaming programa. Makikita nyo po yung mga videos namin dyan sa YouTube and Facebook page ng Bigwas ng Agila. So baybayan nyo rin po kami, kasama ko si Ma'am Lorraine. Mga kababayan, ay sa puntong ito ilalahad natin po itong nangyari sa pag-withdraw formally as lead counsel at ng isa pang abogado na nakuha po sa team ni Attorney Kaufman bilang lead defense team para po sa pagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso na kinakaharap niya dyan sa ICC. So nag-file na po ng motion to leave court as appearing to be the counsel for former President Duterte. Sapagkat yun pala sa balita na nakita ko, nabasa ko kanina before ako mag-on board, si Attorney Kaufman pala ay may contract lamang sa kay Pangulong Duterte until end of March, kung saan matatapos na rin po ang pre-trial phase hanggang sa confirmation of charges. Ngayon, dahil magsisimula po ang trial, dahil kinumpirma nga ng ICC ang kanilang pag-insist ng jurisdiction over kay Pangulong Duterte, pati na po ang confirmation ng mga isinampang kaso o reklamo laban kay Pangulong Duterte ng mga grupo na ginamit nila Marcos, of course, no. Sila Trillanes, yung CPP, NPA, NDF at mga kagrupo nila. So si Attorney Kaufman po ay mayroong opsyon at may desisyon siya na kinordinate niya kay Pangulong Duterte. And pinayagan naman po ni Pangulong Duterte na magkaroon ng restructuring ng kanyang legal defense team. Ito naman ang binabanggit ni dating Secretary Bebot Bello, isa ring abogado, na mga volunteer lawyers naman ito para kay President Duterte, na mga Filipino counterpart. That indeed, sila ay hindi naka-notify earlier na may restructuring of the legal defense team na magbubuo ng tagapagtanggol ni Pangulong Duterte during trial. So, binanggit din po ni Attorney Kaufman na si Miss Hanilet Abansin, yatang anak nila ni Pangulong Duterte, na si Miss Veronica Duterte or si Kitty Duterte, ang naatasan po na mag-facilitate ng pagbubuo ng panibagong legal defense team for former President Duterte. Ayun. So, nothing personal, sabi ni Attorney Kaufman. Natutuwa siya at nakapaglingkod siya ng mahigit isang taon din para ipagtanggol ang mga karapatan at mga kabutihan ni Pangulong Duterte na pwede niyang i-avail dyan po sa loob ng proseso ng International Criminal Court. So we are expecting a new team of legal defense team na papasok po ngayong linggo or next week according to Attorney Kaufman. And kapag na-establish po ang entry of appearance and manifestation of the new legal team na i-approve sa court, sa ICC, sa chamber,
ng ICC, si Attorney Kaufman will be formally terminated ang services niya. Ayun. Kilala din di umano ni Attorney Kaufman ang papalit, no? Foreigner din ang lead counsel. Wala pang pangalan. No? Let's just hope and pray na magaling din na abogado kagaya nila Attorney Kaufman ang mga susunod na legal defense team sa trial period ni Pangulong Duterte dyan sa ICC. Sabi nga ni Secretary Bebot Bello, kahit sino pa at pinakamagaling na lawyer ang ilalagay mo kay Pangulong Duterte, lumalabas naman po talaga yung manifest bias, yung pagiging unfair, ang pagiging nagkakaroon na ng tinatawag na prejudgment and prejudice ang ICC judges laban kay Pangulong Duterte. Kaya lahat na lang ng motion, lahat ng petition na ginawa nila Attorney Kaufman denied. Motion for humanitarian consideration, motion to assert jurisdiction or question jurisdiction, motion to release on the ground ng kanyang physical and mental health capacity dahil may edad na at hindi na masyadong ganun kalakas ang memorya ni Pangulong Duterte, denied din po lahat yon. So sabi nga ni Secretary Bebot Bello, kahit sino pa yatang ilalagay dyan, kung ganyan na may prejudgment na, may predetermined prejudice at bias ang mga judges, talaga namang pagdidiinan nilang durugin si Pangulong Duterte. Pero sasabihin ba naman natin na hindi na lang siya kumuha ng legal defense team? Hindi naman po pwede yun. Kawawa naman po si Pangulong Duterte. But because na-custody na po siya, yan po ang naging problema. Sapagkat kung wala sana siyang actual physical custody at hindi siya ipinadukot upang ipakulong ni Marcos Jr. at ng gobyerno nito sa ICC dyan sa detention center sa Netherlands, so pwede sanang hindi makustody mo na si Pangulong Duterte, then may abogado lang na humaharap sa ICC. Hindi Nagulat nga ang ICC bakit inihatid siya noong March 11 or March 12, 2025, hindi pa naman pala inilalabas publicly ang arrest order against kay former President Duterte. Pero alam natin that the purpose there is not about the ICC case. Ginamit na lang po yun na excuse nila Marcos at Romualdez para isagawa ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte upang lumpuin at paralisahin ang Duterte political camp, and then upang matanggal po sa Pilipinas ang physical presence ni Pangulong Duterte. So the convenient excuse was, kunwari may warrant of arrest mula sa ICC, pero alam natin na bago pa dumating ang ICC, ay nagmamaniobra na po sila Trillanes. Hindi na po yan may pagtatanggi nila Trillanes sapagkat siya po ay in-identify at kinonperma yan ni Ombudsman Boying Rimulya nang siya pa ang DOJ Secretary na nagmi-meeting sila kasama ang mga ICC investigators at si Trillanes sa bahay niya several times last year, no, bago mapadukot si Pangulong Duterte noong March, even 2024 pa. So pinagandaan talaga ni Marcos at nila Romualdez at ng grupo nila sa gobyerno nila na gamitin ang poder sa Estado. Imaniobra ang ICC, bayaran at suhulan ito, and then gamitin si Trillanes, ang kagaya niya bilang political mercenary and operator na pwedeng punduhan at pagalawin dahil marunong magmaniobra din. Yun nga, nakustudi si Pangulong Duterte. Pero under the rules of law, kung hindi po tarantadong gobyerno sa Pilipinas, kahit pa na pumasok ang ICC, even without the conspiratorial actions na ginawa nila Marcos at nila Romualdez at ng grupo nila, the ICC must follow first doon sa rules ng gobyerno ng Pilipinas bago nila kinuha si Pangulong Duterte. Kung matino ang gobyerno, dapat na i-present si Pangulong Duterte for court validation of the warrant and kung ano po ang posisyon ng court sa Pilipinas. Kasi pwede pala na may ICC kaso ka pero nasa Philippine custody ka pa rin. Dahil hindi isinusuko ng Pilipinas ang sovereignty dahil mayroon kang tinatawag na sovereign protection mula sa iyong bansa at sa iyong gobyerno, which the Marcos government did not provide. Nilabag at pinagtaksilan nga nila ang soberanya ng ating bansa. Pangalawa,
The role of the ICC is not to bulldoze. Hindi po bulldozer court ang ICC. Kailangan nilang sumunod at tingnan ang tinatawag na principle of complementarity. Ano pong ibig sabihin yan? The ICC will only enter into the scenario kung hindi gumagana ang justice system and legal processes ng isang bansa na sakop ng kanilang jurisdiction at sovereign or ng kanilang international treaty obligation. In the case of the Philippines, dalawa pong wala. Number one, March 2019, hindi na tayo sakop ng ICC at konfirmado po yan sa Supreme Court. At ang ICC, therefore, was a bogus entity. Wala na siyang treaty-supported jurisdiction sa Pilipinas. Wala na rin tayong obligation for treaty sa Rome Statute sa ICC as of March 2019. Pero pumasok pa rin po ang ICC dahil kinasabwat at ginamit nila Marcos at binayaran at pinunduan ito, sinuhulan ito, mga investigators, at pumasok sa Pilipinas at gumawa ng kunwari case build-up. Yan ang nangyari kay Pangulong Duterte. Pangalawa, maliban po sa principle of complementarity, kailangan po dumaan sa court processes. Kailangan dumaan po yan sa sovereign rule ng judicial and justice system ng Pilipinas bago po na-custody si Pangulong Duterte. Yung dalawang aspeto na yan, yung complementarity na kapag gumagana ang justice system at legal processes sa Pilipinas, dapat dito po kinasuhan at dito remand o ibinaba ang kaso at dito siya lilitisin sa Pilipinas. Pwede namang ang ICC ay magkaroon po ng supervision on the proceedings as part ng kanilang treaty participation kung gusto ng Pilipinas. But the principal court should be the Philippines dahil umaandar ang ating mga korte sa Pilipinas. Hindi yan sinunod. Pangalawa, yung constitutional and international human rights and civil political rights guarantee ni Pangulong Duterte na mayroon siyang karapatan na questionin sa korte sa Pilipinas ang anumang mga hakbang ng mga dayuhan na mga puwersa na siya ay sa pilitan at puwersahang kukunin sa Pilipinas. Hindi rin sinunod yan. Ang worst ay ang gobyerno pa nag-facilitate ng pagdukot na yan. So given that situation, maintindihan natin kung bakit umiiwas si Senator Bato de la Rosa na siya ay magiging custody na rin ng ICC. Sapagkat kapag na-custody si Senator Bato de la Rosa, magsasama sila ni Pangulong Duterte sa kulungan at ang kanilang paglaya o pag-release sa kanila nakadepende sa kahantungan ng kaso at proseso sa loob ng ICC. Kahit sino pa po ang umupo na gobyerno sa Pilipinas, even if Sara Duterte becomes president now or in 2028, hindi automatic ang release ni Pangulong Duterte. Or even ni Senator Bato de la Rosa, if they were be put and subjected to custody of ICC, subject to detention and to trial. Ang makapagpalabas po sa kay Pangulong Duterte at kung sakali mang makukuha din si Senator Bato de la Rosa is only the ICC. Not even the American government or not even China or sino pa man, they can manifest doon sa ICC. But to take an direct force action na i-rescue si Pangulong Duterte sa ICC compound, hindi nila gagawin yon. At therefore, nakadepende po talaga sa ICC judges kung mapapalaya temporaryo o mapadidismiss ang kaso ni Pangulong Duterte. And it will not have a big difference kung si Sara Duterte ang makikiusap sapagkat ang ICC bias laban sa mga Duterte. So ibig sabihin po, the problem is nandun na sa custody ng ICC si Pangulong Duterte. Magkaibang sitwasyon yun kung hindi siya nakuha. Yan ang iniiwasan ni Senator Bato de la Rosa. Habang inilalaban pa ng kanyang mga abogado ang mga legal na proseso, nag-sidestep mo na si Senator Bato de la Rosa. That could have been an option for former President Duterte. But that's already water under the bridge. Hindi na po natin maibabalik yan na si Pangulong Duterte po na-custody na. At dahil na-custody po siya, kahit pa sabihin ni Marcos na ipaparelease nila si Pangulong Duterte, they make a manifestation and diplomatic intervention sa ICC, hindi automatic din po na i-release ng ICC si Pangulong Duterte. Because it will undergo the process internal to the procedures of the ICC Chamber of Judges na hindi po pwedeng laktawan yon dahil nasa custody kanila. Gets? So, pero malaking bagay pag sumulat
ang gobyernong ito, which hindi nila gagawin, of course. I'm talking from the academic perspective. From a theoretical standpoint, kung sulatan ni Marcos na kami na mag-custody kay former President Duterte dito na umusad ang kaso sa Pilipinas, well, that can be a possibility na pwedeng i-consider ng Chamber of Judges na magkaroon ng diplomatic coordination to the sovereign nation of the Philippines na dito i-proceed ang trial at i-release siya dito sa Pilipinas, which is, sabi ko nga, theoretical lang at academic ang punto de vista na yan. Dahil hanggat nandyan po si Pangulong Duterte sa custody ng ICC, hindi gagawin ni Marcos na ibabalik pa nila dito yan. Hanggat natatakot sila at takot naman talaga sila kay Pangulong Duterte na magkakaroon ng malaking inspirasyon sa political opposition movement ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino, si Pangulong Duterte kapag nandito siya, at ganoon din po sa kanyang anak, natatakot sila na mas lalo pang lumakas ang suporta sa mga Duterte kapag maging physically present si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So si Senator Bato de la Rosa po nagsa-sidestep kasi sakaling makukuha siya at ipapadukot din siya, ipapatapon ng gobyerno ni Marcos sa ICC at doon na rin siya kasama ni Pangulong Duterte, hindi rin siya makakalabas until it will be decided by the Chamber of Judges ang kanilang status ni Pangulong Duterte, temporary liberty or temporary custody to a country designated by the ICC or dismissal of their case. Yun po ang mangyayari para lamang makakalabas sila. Same thing with Pangulong Duterte. And nakakalungkot na hindi dapat nangyari yon kay Pangulong Duterte kung matino at matuwid ang gobyerno sa Pilipinas. Hindi man lang naisip ni Marcos Jr. ang utang na loob niya at ng kanyang pamilya sa ginawang kabutihan ni Pangulong Duterte na pinanindigan niya ang desisyon na ipalibing sa libingan ng mga bayani ang ama nila na kinikilala na pasista diktador at kinamumuhian ng mga mamamayan sa panahon ng martial law at sa maraming bahagi ng ating lipunan ngayon sa kasaysayan natin hindi pa nabubura ang pagiging pasistang diktador na tatak ng kanilang ama, subalit paninindigan ni Pangulong Duterte na bigyan ng dangal bilang former president at former war veteran in the World War II, si Marcos Sr. na ipailibing ang bangkay niya sa libingan ng mga bayani. And it amounts to nothing para kay Bongbong Marcos Jr. Pinadukot si Pangulong Duterte, illegal na pinatapon sa ICC, at ngayon ay illegal at hindi makataong nakapiit. Kahit pa nabuhay ang korte sa Pilipinas, pwedeng dito magsampa ng kaso at sa kalagayang pisikal ni Pangulong Duterte, hindi niya deserve ang kanyang kalagayan ngayon na nakapiit siya at ipinagkakait sa kanya ang kalayaan niya bilang malayang mamamayan. At ang kasabwat pa, gobyerno niya mismo, na dapat nagtanggol ng kanyang mamamayan, kagaya ni Pangulong Duterte, na hindi ginawa, bagkos pinagtaksilan pa ni Marcos Jr. Yan pong update sa kaso ni Pangulong Duterte. Magkakaroon yata ng pre-trial sa May 27 or May something dyan, last week of May. At may bagong expected natin na legal defense team na mabubuo before the pre-trial. Second phase na po ito, towards trial na. So we hope and pray na magkakaroon ng makabuluhan na pag-usad ng kaso, mabilis na madesisyonan, at sana yung mga gawa-gawang kasong ito na inihabol lamang ng mga komunistang terorista at ginamit sinakyan nila Marcos at ang mga maniobra ng yellow and pink na mga zombies kagaya nila Trillanes at nila De Lima para paghigantihan si Pangulong Duterte ay mangibabaw sa ng katotohanan at ang mga ebidensya kaysa naman ingay ng propaganda ng mga grupong gustong pabagsakin at lugmukin ang mga Duterte, lalo na po si former President Rodrigo Duterte. Abangan po natin ang iba pang updates mula sa ICC, mula po doon kay Pangulong Duterte na sitwasyon. Manalangin po tayo and let's hope for the best that should happen in favor of former President Duterte. Coming from us na mga mamamayang Pilipino na nagbibigay pa rin ng respeto, pagpupugay at pagmamahal sa isang dakilang leader na dumaan sa ating kasaysayan, si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat sa panonood ninyo at pagsubaybay kay Ka Eric, at ating pakatandaan palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God
bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!